Magandang araw mga kaibigan, sabay nating tutunghayan ang isang manhwa recap na may pamagat na Fighting World, isang malalim na gabi at makikita natin ang isang barong-barong na bahay, na tila may humagulgol ng malakas, at sa silid nito makikita natin ang isang lalaki na nanginginig at duguan na pinoprotektahan ang asawa nito sa kanyang likod. Makikita rin ang hagupit na ginawa sa kanya sa pamagitan ng pagpaso ng mainit na plancha, sambit pa ng nanginginig na lalaki sa gumawa sa kanya na, Mr. Ha, kung maaring araw ay bibigyan siya nito ng isa pang buwan, pagmamakaawa niya, ngunit sumagot ang matangkad na lalaki na nanglilisik ang mata na, kung hihiram nga ito ng pera sa iba, ay kailangan nitong ibinta ang kanilang organo para makabayad, dagdag pa niya habang akma na nitong pasuan ulit ng plancha, sila nga ay kailangan na makaramdam ng sakit, para maunawaan nila ang pakiramdam ng ibang tao, na hindi maibalik ang kanilang pera. Sa likod ng lalaki ay nagmamadaling gumamit ng cellphone ang kanyang asawa ngunit, nakita ito ng lalaking nanakit sa kanila, at hinablot nito ang cellphone ng babae, na kinagulat nito, nagsalita naman ang mga bastardo na, ano nga raw ang tatawagan nito, mga pulis nga ba? Patanong nito sa babae, dagdag pa niya na di ba sinabihan niya na ang mga ito na, hindi nga gagana ang mga plano nito. Saglit ay binasa nito nilalaman ng text message at napatanong ito. Nakalagay sa text message na, hindi nga sila mahagilap ng anak nito, nasaan nga sila ngayon, patanong ng anak, magre-replay sana ang ina nito, na wag nga raw itong uuwi ng bahay, dahil may kaguluhan nga roon, napatawa naman ang hangal, matapos mabasa ang text message nito na hindi na send, nagsalita naman ito, na hindi nga niya sila babagbagan, sapagkat sa anak nga raw nila ito gagawin ang pagbubagbag, bulalas ng hangal na may malademonyong tawa. Inakay naman ng mga tauhan nito ang mag-ama. Sumisigaw naman ang mga ito na wag nga raw nila gawin sa anak nila iyon. Sinigawan niya naman ang mga tauhan nito na, itikom nga nito ang kanilang mga bunganga, upang hindi nga ito makagawa ng ingay. Dagdag pa niya na, hindi nila gusto magulat ang kanilang anak sa pagdating nito, at iginapos naman nga mga tauhan ang mag-asawa. Saglit ay sinabihan niya ang mga tauhan nito na, parang naruroon na nga raw ang anak ng mag-ama. Sa labas ay, mahinahon namang binubuksan ng binata ang pintuan ng kanilang bahay, kung saan ito ang ating bida. Bago nga ito pumasok ng bahay ay nakiramdam nga ito ng sitwasyon ng kanilang bahay. Saglit ay unti-unti nitong binuksan ang pinto ng kanilang bahay, pilit naman sumigaw ang kanyang inay ngunit natatakpan ang bibig nito habang umiiyak. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa ating bida ang kakaibang atmosfera ng kanilang bahay, at nararamdaman nito na may kakaiba. Sa bawat sulok ng kanilang bahay ay inaabagan ito ng mga hangal, nagsalita naman ang ating bida na, dumating na nga raw siya, saglit ay hinubad nito ang kanyang sapatos, at naglakad ito sa loob, nang makaabot sa isang sulok ay inatake siya ng nakapulang buhok, gamit ang isang kahoy, at dahil sa atake nito, natama naman ang ating bida sa batok, dahil wala nga itong kaalam sa nangyayari sa loob ng kanilang bahay, dahil sa pangyayari tumulo ang luha ng kanyang ina. Dahil sa kitang-kita nito kung paano, sinaktan ang kanyang anak, ngunit laking pagtataka ng umataki sa ating bida, dahil kahit nakuha nito ang buong ataki ay nagawa pa nitong humawak sa kanya, nang makahawak ang ating bida sa hangal, nag-counter-attack ito, at makikita naman nating wasak ang mukha ng hangal sa isang suntok ng ating bida, laking gulat naman ng boss nga mga hangal pati ang mga magulang ng ating bida, dahil sa kagagawan ng ating bida, na hindi peren makapaniwala sila sa lakas nito. Wasak na wasak ang mukha ng hangal, napatanong naman at pinagpapawisan naman ng hangal sa ating bida. Dahil sa lumalabas na enerhiya nito, sumigaw naman ng hangal sa mga tauhan nito na ano pa nga raw ang hinihintay nila, babagbagan nga raw nila ang batang bastardo, dagdag pa nito na wag daw nila itong buhayin pa, umatake naman ang mga ito ng sabay-sabay, naiwasan naman ng ating bida ang unang umatake. Yumuko ito, umatake sa nakadilaw na kalbo, inatiki na ang bandang baba ng katawan, sa kadahilanan na nadurong ang mga ribs nito. Napamura naman ang kalbo sa ginawa ng ating bida, at hindi pa nakontento ang ating bida at sinundan pa ito ng malahalimaw na suntok ulit sa tagiliran, sa dahilan na tumilapon ito at mas nadurog pa ang mga ribs sa lakas ng suntok ng ating bida. Halos lalabas naman ang mata ng kalbo sa sakit, saglit ay may umatake naman sa ating bida. Sa pamagitan ng pagsipa, ngunit bahagya lang hinawakan ang paa nito ng ating bida, na kinagulat ng isa pang hangal,
tinaas naman ng ating bida ang kanyang paa at sinipa ang isa pang paa ng hangal. Sa dahilan na nabali ito, sa likuran naman, inatake naman siya ng isa pang hangal, gamit ang isang maliit na lamisa. Sa kadahilanan na, nataman siya sa ulo, saglit ay tiningnan niya ang hamampas sa kanya ng malamig, dahil naputol lamang ang hinampas nito sa ating bida. Pinagpapawisan naman ang hangal sa tigas ng ulo ng ating bida. Sinuntok ng ating bida ito at tumilapon sa pader. Napamura naman ang boss ng mga hangal. Dahil sa lakas ng ating bida, laking pagtataka niya, kung anong araw klaseng tao ang ating bida. Saglit ay kumuha ng kutsilyo ang hangal at nilapitan ang ama ng ating bida. At hinawakan ito sa ulo. Sabi pa ng hangal na, titingnan nga niya kung makakagalaw pa ang ama ng ating bida matapos nitong patayin. Habang akmang patayin ng hangal ang ama ating bida. Nagulat naman ito sa paparating sa kanyang mukha. Nang tumama ang plancha sa mukha ng hangal bumulusok ang ulo nito sa pader. Dahil sa lakas ng pag-atake ng ating bida. Gulat na gulat naman sa pangyayari ang mga magulang nito. Saglit kinuha ng ating bida ang plancha sa mukha ng hangal na tumagos sa kabilang pader. Namimilipit naman ito sa sakit at sa mukha pa ng dugo. Nagsalita pa ito na tumawag nga raw ito ng 911. At nagtanong pa kung meron pa nga raw tao roon. Sumagot naman ang ating bida na, wala na nga raw na iwan roon, at makikitang nakabulagta ang mga kasamahan nito sa sahig na di alam kung buhay pa ang mga ito. Hingal na hingal naman ang ating bida dahil sa save aga na ginawa nito. Saglit ay nakita niya ang kanyang mga magulang na nakagapos. Dali-dali namang hinubad ng ating bida ang mga gapos sa magulang nito, at nagsalita siya sa mga ito na, kung hindi nga nila gusto na makipag-away siya, ay maging kawawa nga lang sila. Saglit ay may kung ano namang homon pa sa ating bida nga kinabulagtan nito sa sahig. Napasigaw naman ang ina ng ating bida na Sunwoo. Ito ang pangalan ng ating bida. Nawala naman ng malay ang ating bida ngunit patuloy pa ring ang pagtawag ng ina nito sa kanyang pangalan. Lumipat ang eksena sa isang malaking hospital, kung saan dinala ang mga bagbog sarado ng mga hangal, at napahagulgul-peren ang mga ito sa sakit. Habang nagkagulo kalmado lang ang isang lalaki na nagmamatsyag sa information area, sabi pa nito sa isang nurse na, ano raw ang nangyari, bakit daw ang mga ito nagkagulo? Sumagot naman ang nurse na, ang nagpapautang nga raw ay sinalakay ang ama, kung saan ito ay maiutang, at pinatumba ang samping mga gangster, at yun nga raw ay kagagawa ng isang high school student na mag-isa lamang. Nagulat naman ang lalaki sa mungkahi nito, at makikita nating naging bungal nga ang mayabang na hangal, kung saan nagkalasog-lasog ang hitsura nito. Sinabihan niya pa ang kanyang tauhan na, kunin nga nila ang bastardong bata, at agad na patayin. Sumagot naman ang tauhan nito na, boss, ang lalaki ng raw na iyon ay dinala rin daw sa hospital na kinaroroonan nila, at si Black Bear daw ay umalis, at para patayin nga raw ang lalaking iyon. Patawang sabi nito sa kanilang boss. Narinig naman ito ng lalaki na nagmamasid. Sa isip pa niya na Black Bear. Nagtanong ulit ang lalaki sa nurse. Na, kung saan na nga ang high schooler at kung saan nga raw ito na kwarto. Sumagot naman ang nurse na sa room 202. Dali-dali naman tumakbo ang lalaking nagmamasid. Sa di alam ang dahilan. Sa isip pa niya habang tumatakbo na, kung naruroon nga raw ang The Black Bear sa lugar na iyon. Yun nga raw ang kanilang nag-iisang top fighter na kandidato. Nang nakaabot na ito sa room 202, sa isip pa niya na, nakakasiguro nga siya na ma-involve nga raw siya sa nangyayari. Nakita niya ang nakapangalan sa room, na kang Sian-woo. Dagdag pa niya na nababahala nga raw siya sa isang high schooler. Sumilip siya sa salamin, at nakita ang pagtutuos ni David at Goliath. Ngunit hindi peren padadaig ang ating bida kahit higanti ang laki ni Black Bear. Nagsalita naman si Black Bear na, pinatawag nga siya nga mga iyon dahil lamang sa isang high schooler. Dagdag pa niya na, wag nga raw siya nitong sisisihin, dahil meron nga rin siyang utang sa mga iyon. Ngunit napaka-interestante nga raw ng ating bida, dahil matapos nga raw siya nitong makita, ay hindi nga raw ito natatakot. Naging seryoso naman ang ating bida, at kinuha ang nakatusok na IV fluid sa kanyang kamay.